Araw-araw naman ang mga balita ang COVID-19 sa ating bansa. Lahat ng mga ospital ay puno na ng mga pasyente. Kaya wala nang matakbuhan ang ating mga kababayan na may mga sakit, lalo na yung may mga positibo sa COVID-19. Matakin mo, lahat ng hospital sa Metro Manila ay punong-puno ng mga pasyente ng COVID-19. At hindi lamang yan, marami po sa ating mga kababayan ang lumalapit sa inyong lingkod at nagpapatulong kung paano sila makapasok sa hospital para sila ay magamot. Pero wala ho tayong magagawa sapagkat punong-puno po ang mga hospital sa ating bansa ng mga pasyente ng COVID-19. Ang iba po ay nasa labas na lamang ng mga ospital, nakapila ang haba ng pila kung kaya't kalulus-lunos ang kalagayan nitong ating mga kababayan na mga may sakit ng COVID-19. At ang masaklap na katotohanan mga kaibigan, sa kabila naman ng paghihirap ng ating mga kababayan, takot, pangamba dahil sa COVID-19, marami sa ating mga opisyal ng gobyerno, ito kung tawagin natin ay mga scammer, ay pinagkakitaan po ito ang pandemyang ito sa ating bansa. Katulad na lamang halimbawa, itong gamot na Lingua Kingmen, isang capsule na gawa ng China. Ito po nung una, ito'y hinarang ng Department of Health, hinarang din ito ng Food and Drug Administration. Pero bakit kalakunan ito ay pinayagan na rin na mag-operate o magbenta itong gamot na ito na isang Chinese medicine na ito? Palibhasa, allegedly, ay nagkaroon na ng kasunduan kung kaya ito ngayon ay maaari na itong mabili sa mga pamilihan at pwede na rin itong reseta. Dito po natin nakikita na talagang pinagsasamantalahan ang ating mga kababayan. Pinagsasamantalahan itong pandemya na ito sa ating bansa na hindi na mapigilan ang pagtaas ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Iyan po ay isang malungkot na katotohanan. Isa pa pong malungkot na katotohanan ay itong gamot na ivermectin. Ito din po ay pinipigil ng ating DOS, ng ating FDA. Ito po ay hindi nila kinikilala. Katunayan, may isang doktor na gumagamit nito at nagre-reseta sa kanyang mga pasyente. Itong ivermectin na ito mga kaibigan ay mahusay na gamot laban sa COVID-19. Ito po'y panahon pa ni Department of Health Secretary Juan Clavier, yung dating senador. Ito po'y talagang napatunayan na nakakagamot at nakakagaling. Pero ito po ay pinigil ng FDA at ng Department of Health. Pinagtataka po natin dito, dahil po dito sa mainit na balitang ito, ay nakarating na rin po ito sa Kongreso at sa Malacanang, At ito'y inibisigan ni Congressman Mike Defensor, itong ivermectin na ito, na bakit ayaw payagan ng FDA at ng DOS itong ivermectin na ito na sinasabi napakahusay na gamot laban sa COVID-19. Pero bakit pinipigilan? Ano ang dahilan? Kaya nga dahil dito sa ginawang investigasyon ni Congressman Mike Defensor ay nakarating rin po ito sa Malacanang. At ang balita natin ay atin lamang ito, balita natin ay sinabihan na rin ang DOS at ang FDA na payagan na raw ito. Subalit di pa tayo tiyak kung anong katotohanan dito sa balitang ito. Isipin niyo mga kaibigan, ito parang ivermectin na ito na matagal na itong gamot sa Pilipinas. Ang balita natin ito'y nasuspindi lamang ang permit ito, pero ito pala nung araw pala ay ginagamit na dito at nireseta ng mga doktor. Pero ngayon po ay ayaw kilalanin ng Department of Health at ng FDA. Ano pong dahilan bakit pinipigilan ito? Gayon ito'y isang matibay daw at mahusay na gamot. Ayon nga doon sa mga doktor na nagreseta nitong ivermectin. Dalawa itong doktor, Yung isang doktor nagreseta, sinasabing mahusay
at nakakagaling ng sakit na COVID-19. Ito naman ang isang doktor, sinasabi nila ay hindi mo na siya magreseta dahil ito ay hindi pa napapatunayan na nakakagaling. Pero kung tutuusin, kung susumahin natin, pag-aaralan natin, itong parehong magkabilang doktor na ito ay hindi nila sinasabi na itong ivermectin na ito ay nakakamatay. So ibig sabihin, ito talaga ay hindi mapanganib sapagkat ayon pa sa ating natanggap na balita, itong mga doktor ay sinabihan na huwag magreseta ng ivermectin dahil kung hindi sila kakasuhan at tatanggalan ng lisensya. So ibig sabihin dito, tinatakot itong doktor na magreseta ng ivermectin dahil hindi ito kikilalanin ng FDA. Anong dahilan? Bakit hindi kilalanin? At bakit kailangan i-rate itong tanggapan ng isang doktor na may natagpuan o nagreseta ng ivermectin na gamot na ito, nakagamot ng COVID-19? At kung ito'y totoo lamang na ito'y nakakagamot itong ivermectin na ito, mga kaibigan, hindi na po natin kailangan ang mga COVID-19 vaccine dahil dito lamang sa ivermectin na ito ay magagamot na ang COVID-19 sa ating bansa, na kung saan ay umaabot na ngayon araw-araw ang COVID-19, umaabot sa 10,000 mahigit kada araw na nagpo-positibo. At sa araw na ito, April 5, ang positibo sa COVID-19 ay 800,398 na po. At ang mga namatay naman ay 13,435. So, napakalaki po ng ratio nitong mga namamatay na ito at ang nagpo-positibo na ito. Ngayon, ano ang dahilan bakit ayaw niyong kilalanin itong ivermectin na ito'y nakakagamot at ito'y mabisa ayon doon sa mga doktor na nagbigay ng reseta sa kanilang mga pasyente? Ano bang dahilan? Okay, alam na natin ang dahilan. Ano bang dahilan nyo, Mr. Francisco Duque at Eric Domingo? At ayaw nyong kilalanin at ayaw nyong aprubahan itong ivermectin na ito na mabisang gamot para sa COVID-19. Itong ivermectin ay 35 pesos lamang. Itong Lingua Kingmen capsule ay 25 pesos lamang. Ang ivermectin 35 pesos lamang. Bakit hindi ito payagan? Ito'y malaking tulong sa ating mga kababayan. At kung ito'y nakakagamot ng COVID-19, hindi na natin kailangan ang COVID-19 vaccine na yan. At bakit ang gusto nyo itong remdesivir na ito? Bakit itong remdesivir na ito ay pinayagan nyo na at binigyan nyo ng lisensya para ito'y makapasok sa Pilipinas? Ang remdesivir na ito ay 18,000. Ang first dose nito, yung isang injection, ay 18,000. Twice a day, 36,000 po ang injection sa isang pasyente na may COVID-19. Ito po'y pangmayaman. Ito ba ay kaya ng mamahirap? Of course, hindi ito kaya. Kaya nakakalungkot isipin na itong ivermectin na ito hindi payagan. Pero itong ubod ng mahal na gamot na remdesivir na ito ay pinayagan ninyo. At take note, mga kaibigan, this is sad news, mga kaibigan. 18,000 per injection, twice a day. Inuulit ko, 36,000 po iyon. Samantalang ito pala, itong remdesivir na ito na ini-injection na pinayagan ng FDA at ni Mr. Duque, ito pala sa India, ito'y nabibili lamang ng 899 rupees. At ang equivalent nito sa Pilipinas ay 595 pesos lamang. So kung magpapa-inject ka sa India, ay 595 pesos lamang ang babayaran mo sa India. Ay bakit dito sa Pilipinas, 18,000 per injection, twice a day, 36,000. Hindi po kakayanin yan ng ating mga kababayang mahihirap. Alam naman po natin na napakarami pong mga Pilipinong mahirap, yung may mga sakit na COVID-19. At kawawa po ngayon, talagang pinagpipistahan ninyo, pinagkakapirahan ng mga scammer dyan sa ating gobyerno itong pandemyang ito. At take note, mga kaibigan,
ang balita natin, pag nagtataka tayo, yung ating mga gamot, yung gamot sa mga antibiotic at yung mga anti-blood pressure medicines, no? Ubod ng mahal ang gamot natin dito sa Pilipinas. Samantalang sa bansang India, napakamura po nito. Ano po ang dahilan at bakit na napakamahal? Kasi nagkakaroon na dito ng sabihin na nating mafia dito sa ating bansa pagdating sa sistema ng medisina, no? Inaangkat natin sa ibang bansa, mura. Pagdating dito, iba na. Nagkakaroon na ng mafia dito sa ating bansa. Tingnan mo na lamang yung Certificate of Product Registration, allegedly, ito po ay nagkakaroon ng lagayan na mula 1 million pesos up to 20 million pesos para lamang makapagparehistro ka ng isang product o ng gamot. Lalong-lalo na yung mga pharmaceutical companies, no? Para ka mapayagan na magparehistro ng iyong product ay kailangan mo maglagay muna allegedly. Iyan ang malaki yung katanungan at hindi na po ito bago sa ating balita dahil ito inibisigan na rin sa Senado, sa Kongreso, itong issue na ito na pinagkakapirahan itong certificate of product registration sa ating bansa. Kaya nga po sobrang mahal ng gamot natin dito samantalang mura lamang itong inaangkat sa ating bansa. At hindi lamang yan, may isa pang gamot na pinayagan ngayon ng FDA at ng DOS. Itong tocilizumab, no? Tocilizumab, no? Ay isang injection po nito mga kaibigan ay 38,000 pesos para din po yan sa gamot laban sa COVID-19. Kaya ito'y malaking katanungan mga kaibigan, no? Sa ating mga opisyal sa gobyerno, lalo na kay Dr. Francisco Duque at kay Dr. Eric Domingo. Bakit itong gamot na Lianhu King Wen 25 pesos lamang per capsule hindi nyo pinapayagan na ito'y gamot din pala sa COVID-19. At itong ivermectin na ito 35 pesos lamang, ano? Abot kaya ng ating mga kababayan pero hindi nyo mapayagan. Ano ang tanong? Dahil ba walang ganon? Siyempre alam na natin, pagka meron kasing ganon, approve agad. Kaya itong Lingua Kingmin na ito'y nung una hindi nyo pinayagan pero ngayon ay pinayagan nyo. Siyempre alam na po natin kung anong dahilan. Ito po ang dahilan kung bakit ngayon ay hindi nyo pinapayagan itong ivermectin na ito. Ito'y subok na pala na mabisang gamot laban sa COVID-19. At kung talagang may kahiyan pa kayo dyan sa Department of Health at sa Food and Drug Administration, kaya kayo dyan sa gobyerno, sa Department of Health, kay Dr. Francisco Duque at kay Dr. Eric Domingo, sana magkaroon naman kayo ng kahiyan, magkaroon kayo ng delikadesa, no? Mag-resign na kayo dyan sa inyong pwesto. Isipin mo, nananawagan ang taong bayan, nananawagan na ang mga sektor ng lipunan, ang Kongreso, ang Senado, ay pinababa na kayo sa inyong pwesto. Pero hindi pa rin kayo bumababa. Ano sinasabi ni Dr. Duque? Sinasabi niya na ang kanyang panunungkulan ay para lamang sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, at kung talagang may kahiyan ka, Dr. Francisco Duque III, ay mag-resign ka sa iyong pwesto at kay Dr. Eric Domingo. Mahiya naman kayo, magkaroon naman kayo ng delikadesa dahil ang taong bayan ay naghihirap na, nagdudusa na. Maraming mga gamot sana na pwedeng mapakinabangan ng ating taong bayan. Pero bakit ayaw nyo payagan? Katulad nitong ivermectin na ito isang mabisang gamot laban sa COVID-19, hindi nyo pinapayagan. Pero yung Lingua Kingmin na ito ng Chinese medicine ay inyong pinayagan. Pero nung una, hindi nyo, pinagbawalan nyo rin ito at pinarate pa ninyo. Pero ngayon, pinapayagan na ninyo. Dahil ba, nagkaroon na kayo ng millions. Ito ngayong ivermectin, dapat pinapayagan ninyo ito. Dahil ito isang mabisang gamot. Pero ayaw nyo pa rin payagan, ayaw nyo bigyan ng permit. Kaya kung talagang may kahiyang kayo,
ay magsiresign na kayo dyan, bumaba na kayo sa inyong pwesto. Isipin mo itong gamot na Remdesivir na ito ay 18,000 per injection para sa COVID-19. Twice a day po ang injection nito. So ito po ay napakamahal. Hindi po ito kakayanin ng ating mga mahirap na mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo ay may kahiyan, mag-resign na kayo sa iyong pwesto, Dr. Roque. At huwag mong sasabihin na ang iyong panunungkulan ay para lamang kay Pangulong Duterte o na kay Pangulong Duterte ang desisyon kung ikaw ay kanyang sisibakin. Dapat kung talaga may delikadisa ka at huwag mong bigyan ng kahiyan ng ating Pangulo, mahiya ka sa ating Pangulo, ikaw na mismo mag-resign para ang ating Pangulo ay hindi nakakaragkad ang kanyang pangalan. So malinaw po yan, Mr. Roque. At kay Dr. Eric Domingo naman, dyan sa FDA, talagang marami tayong nabalitaan dyan, marami ding kalukuhan dyan. Katulad itong certificate of product registration, ang balita po namin ay nagkakaroon po dyan ng anomalya. At ito ang ivermectin na ito, bakit hindi nyo kikilalanin ito? O hindi nyo kinikilala samantalang ito ay mabisang gamot laban sa COVID-19. Kaya kung talaga may kahiyang kayo, mag-resign na kayo, magkaroon kayo ng delikadisa para naman sa taong bayan at maawa na kayo sa ating Pangulong Duterte para naman siya hindi nyo mabigyan ng kahiyan. Okay? Sige, layas na dyan sa Department of Health at Food and Drug Administration. Latigo News TV, balitang nakatotohanan at napapanahon. Latigo News TV. Kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa Latigo News TV at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aming i-upload.